Hello mga Mars at Pars ko. So ayan, welcome po sa aking munting garden na malagubat na agay. Ang dami ng malilinis dito mga marikoy ko. Tingnan nyo naman, prina dito yata tumira ang mga ahas, mga kobra o kung ano-ano man. Tingnan nyo naman, malagubat na sobra-sobra. Kaya nga, heto, try ko nang linisin siya, isa-isahin ko na kasi nga naging busy ako nitong buwan ng December. So grabe talaga mga Mars at Pars ko. Tingnan nyo naman, mga halaman ko gumapang na sa kalupaan. Tingnan nyo naman ang mga halaman ko na tumatag na, ilang taon na ang lumipas pero halaman pa din. So puro greenish na lang ang natitira sa aking garden kasi nga ito ay tanim ko pa nung pandemic. So ayan, naglagad tayo dito ng upuan na bakal na kinakalawang-kalawang na kasi nga mag-iipon ako ng tubig dito sa balde para pandilig, gawa ng dry na yung ibang halaman ko, hindi ko na siya nadidiligan. So hanggat maaari ayaw ko naman sila ay magkanda sira kasi nga alam nyo ba, pinipreserve ko ito mga Mars at Pars ko para ngayon darating na summer, meron tayong masisilungan o diba, meron tayong lilim. At kung sa aesthetic na rin lang usapan mga Mars at Pars ko ay ipaglalaban ko talaga, charot. Dito talaga tinan nyo, natural lang nagtubuan lahat ng mga halaman, mga wild na halaman, kung ano na lang ang tumubo riyan. Pati yung tangke ko na balutan na din ng mga halaman na ligaw, kung ano-ano. May punong talisay ako dyan pero lagi ko lang tinitirin para nga hindi siya tumaas ng tumaas. Tapos ang talong ko, Diyos ko, gumapang na sa lupa. Tapos meron na rin yung mga bunga-bunga at pinagpipitas ko na nga yung iba. May natira, maliliit na lang sila. At bala ko nga i-trim yan, putulin yung mga dulo-dulo para naman tubuan pa siya at mamunga pa. Kasi ang talong, matagal naman ang lifespan niyan. Basta lang ititrim mo siya yung mga dulo-dulo, healthy pa rin siya. Tingnan nyo naman ang mga puno ng papaya, naglipa na dyan kasi nga pag ako ay bumibili ng mga gulay, may buto, lalo na yung mga magulang na like ampalaya, kung ano-ano. Sinasaboy ko lang dyan, minsan nilalagay ko na lang sa paso, lumalaki at tumutubo na lang dyan sa mga gilid-gilid. So minsan di ko na nabubunot, minsan binubunot ko para ilipat doon sa mas malawak. Kaso nga, minsan nakakalimutan ko din mga Mars at Pars ko. So ayan, pero ngayon na January siguro, bibigyan ko na talaga ng time kasi may mga puno ako ng kalamansi dyan, marami na rin bunga. Need ko na rin pitasan sila o mag-harvest ako. Ang daming bunga, lalaki. So 3 puno ng kalamansi meron ako, mga Mars at Pars ko. Tapos ayan, dilig-diligan. Tapos maraming lupa na po pwede, ay mga damo na pwede kong bunutin sa baba nga at nagtubuan na talaga sila dyan. So hindi naman maiiwasan yan kasi nga natural na mayroong tutubo ng mga damo. So kailangan linisin natin at baka naman mayroon na rin lumaki ng mga ahasa palipaligid. Ang akin pa naman mga anak ay madalas gumala dito, madalas sila rito pumunta, lalo na sa puno ng kalamansi kasi nga namimita sila at mahilig sila nga sa kalamansi, kinakain ng anak kong bunso. Lalo na't ngayon uso na naman ang lamok, dengue, ganyan. So kailangan talaga natin maglinis sa kapaligiran, lalo na't yung may mga bakuran kayo na malalawak at marami mga damo, mapupuno, pwede ninyong bawasan talaga yan para naman mag-alisan yung mga lamok dyan sa mga sulok-sulok. Nagtatabaan na yung mga lamok dito pero awa ng Diyos, wala naman talaga mga lamok like yung may taglay na dengue kasi wala naman dito may mga tubig na nai-stack sa gilid-gilid. So kailangan lang talaga dry ang paligid para wala